Mag-stop ninyo sa valid. Sa valid. Kasi kahit na undervote naman, valid pa rin naman yun. So, ang behavior ng sistema, pag makita siya ng undervote, valid pa rin yung contest na yun. Bibilangin pa rin yun. Okay. So now, it might be good if we could have someone fill up a ballot. So, ngayon, ang pag-fill up na, paliwanag mo muna paano i-fill up yung ballot. Okay. Bago tayo mag-break ng commercial para magkapagsimula tayo lahat, yung gustong bumoto, makapag-try. So I'll try it ako muna. Hindi, pakita lang ako paano mag-fill up ng ballot. Okay. I'm gonna use yung mga markers. Okay? And ganito po mag-fill up doon. So dapat ito, teka, linawin lang natin. Kinakailangan pagka pumunta ka dyan sa upuan na buboto ka na, kinakailangan basahin mo mabuti yung balota dahil hindi pwede mag-erase no? Oo. Yun maliwanag natin dahil dati kasi sa manual, pwede tayong mag-erase ng pangalan, papalitan, di ba? Ito hindi na. Hindi na siguro pwede dahil black-in Permanent marker po yung gagamitin natin. Permanent marker. So pag nagkamali, hindi pwedeng humingi ng bagong balota. Hindi. As of now, ang current direction ng COMELEC is to limited lang yung ballots. Hindi tayo magkakaroon extra ballot per vote. Sa bagay, nandiyan si Atty. Rafael mamaya. I'm sure, mali-discuss natin, lilipat tayo sa kabila mamaya. So, iba-block-in, opposite yung pangalan. Opo, Okay. ganun na po. So, sige, I'll shade some selections here. Gender, I'll pick the first one lang lahat. Yung mga una lang. So, isang Now, pwede rin pong check mark. Pwedeng X mark. Pwedeng buo. So, pwedeng check, pwedeng X. Pwedeng check, Pwedeng pwedeng buo. X. Mga una lang yung mga pinipili ko po. Upload na hindi ba yung pangalan ko? Wala ba? So, And it doesn't matter if I do something like this. kahit na magsulat ka rito, walang problema. Pero we have to protect voter anonymity rin. So I advise the voters not to write their names on the ballots. Okay? Mark ballot na labas yun. Mark ballot yun. Hindi pwede sabihin na pwedeng sumulat. That will be marked ballot under the existing election code. Taken ballot. Okay, so, ayan, mabuti, bindiling dito. Kaya you better... So since ako nag-fill up ito, I'm the voter, ako dapat personally ang mag-insert ng ballot. So, ang butante mismo, ang lalapit sa makina, hindi sila ang mga board of Ay, hindi po. Hindi po natin ipapasa sa BI at sila mag-insert. Ikaw mismo mag-insert. boboto. Kung sino mismo yung nagboto. Makikita yan mo yun. Ibang butante. Makikita ng butante, makikita ng watcher. Ayun. Casting ballot. Casting ballot. Sir, thank you for voting. Magsasalita pa pala yung makina. Sasabihin pa niya, thank you. Okay? James, can we check kung mabibilang na tama yung kinasa? Yeah, we could do that. Do you want me to end the process now and then generate an election return or get some more? Hindi, siguro sa ibang ano. Oo, siguro magboto muna tayo. Bakit kailangan ilagay pa yung gender ng botante? Bakit Di ba daw pang pagulo pa yan sa kanya? Well, it's one of the requirements to COMELEC. They wanted, I guess, statistical information. Kung ilan ang babae ng lalaki. Tsaka ano ba, gender and what else? Hindi niya nilagay. Age group. It will still be accepted, sir. Okay. Age group. Maganda. May marami nang tanong si Congressman dito. I'm sure sila Atty. Rafael sa kabilang studio. We will also invite Congressman Goles mamaya to the other studio para yung lahat ng mga questions pwedeng ibato natin sa mga taga-COMELEC. In the meantime, tayo rito, lahat po ng gustong mag-try bumoto, isa-isa tayo mamaya, habang pagkatapos na dito, magpo-commercial lang and then they will continue the discussion. Sino tuturo sa mga botante kung paano gamitin yan? Sino magtuturo sa mga botante? Para alam nila paano gamitin Magkakaroon yung po tayo balota. ng voter education campaign and magiging, there's gonna be a process there. Aabot ba yan sa mga malalayong baryo? Siguraduhin po natin dapat yun, sir. That's the reason, Congressman, kami dito, inumpisahan namin ngayon para hopefully magkaroon na ng awareness para pag nagsimula na ang voter education ng COMELEC and then kami rin media, I'm sure sa print, kami sa broadcast,
what we do is we started now, and every Thursday evening, we will continue to have a live voter education dito sa UNTV. Question lang. Yes. Mamaya ba magkakaroon tayo ng manual count of each? Oh, yes. Para Ma-counter-check natin. Okay. Alright, so, we will be back with more discussions at saka demo. In the meantime, doon po sa mga nanonood, kung gusto nyo, malapit-lapit lang kayo rito, gusto nyo makaboto, pwede po kayo magsadya dito sa 907 sa PhilAm. Kami po ay matatagpuan malapit sa gate ng PhilAm. In the meantime, doon sa mga nais magtanong, bukas po ang aming mga linya, 442-54 hanggang 56. O kaya text po kayo sa 0929-363-8204. O kaya i-text po i-type po ninyo ang UNTV space Paul Watts, ang inyong comment o question, ipadala po yan sa 2299. Alright. Yes, sir. Sige, yung arrangement ng pangalan ng mga doon sa balota, ano yun, alphabetical or at random? Alphabetical. Hindi ba dapat naka-random yan? Well, as I understand it, sir, Kasi sa alphabetical po even sa sa pag gumagawa ng mga sample ballot, para fair sa mga tao, nira-random yan. Siguro doon natin kulitin si Atty. Rapanan mamaya kung paano sistema sa COMELEC, sir. In the meantime, yes, Grace and Gus. Naku, Grace, alam mo, excited na ako sa